Breaking news po tayo mga kababayan. Ito ang ating bibigyan ng reaksyon. Si John Vic Rimulya, second bribe to clear flood control suspects. Dito po mga kababayan ay aaminin po ni John Vic Rimulya na ang suhol na 1 bilyon o 2 bilyon ay para sa kanilang magkapatid. Pero ito ay tinanggihan nila or tinanggihan niya. Pero may pahayag po ang kanyang kuya na tila magkasulungat sa kanilang sinasabi. Panoorin po natin mga kababayan at kayo na po ang humusga kung itong suhol na ito ay totoo, legit ba? O ito'y kwentong batibot lang. Panoorin po natin ito. Una muna si John Vic Rimulya magsasalita. Is it true na may second attempt na suhulan ang kayo at si Ombudsman Boying? Totoo po. Isa pong contractor based on the Visayas ay nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa aming magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko at nireport ko kagad sa Pangulo. Tatanong niyo kung bakit hindi namin arestuhin yung nagsusol. Ito po ay deniable kasi ito ay hindi recorded, ito ay binanggit lang, walang ipinakitang pera, parang kwento lang ginagawa sa akin. But safe to say, refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Tandaan nyo, kung kala nyo mayaman si Saldi ko, napakayaman ni Atong Ang. Lahat sinubukan yan. Mga fiskal sinubukan niya. Mga west sinubukan niya. Secretary sinubukan niya. Lahat to tumanggi sa kanya. Sa lahat ng mga tao sa Pilipinas, tandaan nyo, ang pera ngayon ay hindi na sapat para bilihin ng inyong kalayaan. Ang seryoso po ang Department of Justice, seryoso po ang DILG, kukunin po namin ang lahat, gagawin po namin ang lahat para makabit ng hustisya para sa mga 100 missing Sabugeros at lahat ng nabiktima sa flood control. So yan po mga kababayan ang binanggit po Is it true na may second attempt? Ayan po pahayag po ni John Vic Rimulya. Ngayon mga kababayan, ating pakinggan naman ang sinabi ni Boying Rimulya kung ano ang sinasabi niya dito sa suhol na ito. Ito po. Paano yun? Di wala na tayo ikukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ang batas. Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin, di ba? Oo. Sec, Glenn Uego, DCPP. Sec, sa sinabi ni brother ninyo, si Secretary John Vic, yung 1 billion bribe daw para tumahimik dito po sa flood control. Tinanong ko siya tungkol dyan, no? Ayun nga, ang problema kasi, ang lipunan natin, napakarami natin interconnection sa bawat isa, na minsan, flimsy na, wala na talagang basis ang magiging usapan. A friend of a friend of a friend. Sa atin, ma-identify mo pa, pero yung connection na yon very flimsy. Kasi kung yan ay binigay na, yung pinag-usapan namin yan, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, arestado niya kagad. Wala a friend of a friend na hindi matibay ang basihan. Pero alam mo, may pinanggagalingan, pero hindi matibay, hindi tatayo Hindi titindig sa kaso. Kaya hindi hinuli yan. Pero he learned this lesson there. Na marami talagang gusto makipag-usap, maraming gusto mag-go between sa society natin. That's how our society functions. Yung lipunan natin, ganun talaga, di ba? Yung kaibigan na kaibigan mo, ang sabi, maganda na bumili doon sa lugar na yon. Di lahat kayo bibili doon, di ba? Kasi, yun talaga networking natin dito sa bansa Sir, can you confirm isang contractor daw at may congressman daw? Hindi ko pwedeng anuhin yan. Kasi, hindi akong kausap. Basta pinag-usapan lang namin. Sabi ko nga sa kanya, basta't ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talaga mayroong direct connection, arestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan Corruption of public officers yan. Sir JC po. The Heartmate canola oil we love now comes in a sleek new
O ayan mga kababayan, 'di ba yung ano lang, yung sinabihan ka lang, kahit na ito ay kaibigan lang, eh pwede nang arestuhin ito. 'Di ba? Isa na po itong uri ng bribery. Eh ito nga po yung tinatanong po ng mga tao, bakit hindi pangalanan kung sino ito? Kaya imbes na maniwala ang taong bayan dito sa mga pinapasabog ng magkapatid na ito na may panunuhol na nangyari, eh hindi eh. Hindi po naniniwala ang mga tao. Bagkus, sinasabi po ng mga komento dito ay isang pagpapabango. Ito daw ay pinuri ng Pangulo. Eh kung sakali sinabi niya na binanggit kung sino yung tao na yun kahit nirelay lang, halimbawa mensahero. Halimbawa si Pedro, sinabihan niya po si Boying or si John Vic, pwede ba itong kaibigan ko? Huwag mo nang isama dito sa flood control. Bibigyan kita ng 1 bilyon. Itong mensahero na ito, halimbawa hindi kilala ni John Vic itong nagpapasabi na kung pwedeng absuelto. Itong mensahero na ito, pwede niyang hulihin ito, pwede niyang dikdikin at sabihin kung sino itong nagpapabayad. Yan po yung sinasabi ng mga tao, mga kababayan, hindi po ako ha. Ne-explain ko lang. Kasi sinasabi, hindi pa daw pwedeng arestuhin ito at walang matibay na ebidensya. Ayan po ang sinasabi, mga kababayan ko. So, kung titignan po natin ang mga komento dito, eh medyo may pagdududa nga dito. I-check po natin ang mga komento, mga kababayan, na magugulat po kayo sa mga komento dito. Ito po yung komento. I-check po natin kung ano ang sinasabi ng mga tao. Ito po. Main character syndrome of these two brother in arms is top-notch. Kwentong barbero na pala. Ayan mga kababayan ko. Sinasabi po ng mga tao dito, kwentong barbero. They are not convincing na ito ay totoo. Na meron ngang nanunuhol. Kasi nga, hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi. Mga kababayan ko, it's parang nagjo-joke sila na hindi pinapaniwalaan ng mga tao kung meron talagang suhol na sinasabi. Ito po, ano ba yan, deal or no deal? Sabi ni Alexander Mendoza, guot kayo imo kwelyo basig di ka hingaunta. Group effort ba yan? Let us do the math. If he claims they were offered 1 billion, it's as a bribe. Let us do the math. If he claims they were offered 1 billion each as bribe, for sure that contractor must be on the top 50 Forbes least richest person in the Philippines. If you check that list, only are builders or engineers and none of them are from the Visayas. Ayan o, sino? Gardiola o Romualdez? Ayan mga nagko-comment. Kwentong barbero yan. Ayan, Ray Rewel Alcala. I find this claim highly questionable without immediate and concrete action. Allegations of bribery involving public officials and billions of pesos are far too serious to be dismissed as mere media statements. If there was truly attempt to bribe, then those involved must be named. Criminal charges must be filed without delay, and credible evidence should be formally submitted to the proper authorities. Anything less only fuels doubt and undermines public trust. Serious accusations require serious, transparent, and legal actions, not publicity or sound bites. The Filipino people deserve truth backed by evidence and accountability, enforced by law, and transparent, enforceable accountability, not baseless claims. Ayan mga kababayan, sabi ni Mary Joan Anglo. Bakit di mo kasuhan ng bribery? Pangawalang attempt na pala. O, tignan nyo, sabi
ni Jenny Desina, J.R. Michaelas, name it then the file a case. Ganon-ganon na lang. Ayan. Kita nyo po, ganon-ganon na lang. John Vic Rimulya. Sinabihan ka na nga, ikalawang beses, ganon-ganon lang. Sabihin mo kung sino ito. The people of the Filipino deserve the truth. Not just a baseless accusation sa hindi alam kung sino. Bakit hindi mo hinuli o pinahuli? Sabi ni Manuel Abalde. Akala nila ang bright ng script nila may attempted bribery pa. Tayo Rimulya Brothers, baka nakakalimutan nyo. Yan ba yung sinasabi ni Lacson na laro sa politika? Ang tanong, bakit hindi nyo hinuli o kinasuhan agad? Di ba nasa ombudsman at DILG kayo? Clearly labag sa batas ang pagsuhol, hindi ba? Huwag nyo kami pinaglololoko. Kung totoo yang mga sinasabi nyo, bakit hindi nyo inaresto o kinasuhan? Sabi ni Bong Romero. Tapos hindi nila may pakulong na pinuno siya ng DILG. Tapos hindi nila maipakulong na pinuno siya ng DILG. Di man lang niya pinangalanan kung sino. Nakakahiya. Buti pa si Libiste yung nag-bribe sa kanya. Naipakulong niya. Walang intensyon na ikulong ang mga may masasamang balak. Baka deliver na ang maleta. Coordinate NBI try entrapment pero kwentong barbero lang pala. Maka-score sa mga boto next election. Ayan mga kababayan ko. So ito po ang sinasabi dito na parang kwentong batibot na hindi kapanipaniwala. Ituloy pa natin kung anong sinasabi dito mga kababayan ko. Ito nagbabasa po tayo ng comment. Hindi naniniwala mga tao dito. Naman no direct offer. Walang direct offer Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Sir, yun pong sa whereabouts ng po ni former DPWH Chief Manny Bonoan. Oo. Meron pa tayong info because he was supposed Nasa Amerika yan. Ngayon, ito yan, he's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American ng State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi dito. ng US State Department. State Department. ICE. Tsaka yung ICE. Ano bang mas mainam, sir? Umuwi na lang siya sa Pilipinas? Umuwi na lang siya. Di ba? Marami pa mangyayari. This week is very, very important. Kasi, actually, sa Sabado, 100 days na. From the time that I was appointed here. Sabado, no? So, many things are happening now. Sabay-sabay nga this week Yung sa Bongero case, di ba? Na-file na. May warrant of arrest na. Ayan, 43 months in the making yan. Tandaan nyo, ang proseso ng batas, hindi overnight yan. Talagang tinatsagayan araw-araw. Talagang, kahit wala ka ng panghawakan, basta't yung will mo nandyan, dapat ituloy mo na ituloy yung investigasyon at pagpupursige ng kaso. Ayan mga kababayan ko. At kayo na po ang magkomento kung ano ba talaga ang totoo. Kung ito ba ay kapanipaniwala na totoo talaga na mayroong bribe na nangyari. At kung meron talaga, bakit hindi pinangalanan, hindi minensyon, hindi hinuli, hindi kinasuhan? Kayo na po hubusga mga kababayan. Pinakinggan po natin yung sinasabi ni John Vic Rimulya, yung nakababatang kapatid ni Boying Rimulya. At si Sir Boying naman ay sinabi din niya yung kanyang sagot dito. So kayo na mismo ang humusga. Ibibigay ko sa inyo ang oras nyo para magkomento kung ano masasabi nyo dito. Ito ba ay legit or isang kwentong batibot lang? Ang daming hindi naniniwala kasi hindi naman binanggit. Hindi naman kinasuhan. So, hearsay lang, gossip lang ito, kwentong barbero nga. Parang chismis lang ito na parang gusto nilang palabasin na sila ay mababait, na
sila ay hindi tumatanggap ng suhol, gusto nilang magpabango. Parang ganon yung sinasabi ng mga tao. Gusto nilang malinis ang kanilang pangalan. Gusto nilang magpapogi, ganon. Pero ang taong bayan hindi naniniwala. Hinangaan daw ito ng Pangulo. Pinuri daw ng Pangulo na ang kanilang prinsipyo ay tapat. Pero yun nga lang, kaduda-duda kasi wala namang pangalan na sinasabi. Gossip lang. Paano magiging credible ito? Paano makikredit ito na talagang totoo sinasabi nila? Wala namang pangalan. Parang gusto lang nilang hugasan yung kanilang mga dumi sa kanilang mga damit. Yan po yung mga komento ha. Binasa po natin kanina. Ang dami pong nagdududa ng mga komento ng mga Pilipino na ito ay kwentong barbero lang. Okay po? Isang like, isang share, isang subscribe. Mga kababayan ko, this is The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. I-komento po kung anong lugar po kayo nanonood. Okay po, para ma-replyan ko kayo at ma-shoutout ko kayo. Salamat po.